So, eto mga sangkay, breaking news. Nagkita na nga po si PBBM at Leni Robredo doon sa Naga. Alamin po natin. Yo guys, what's up? This is me, I'm back. So, tingnan po natin anong ganap ngayon. Doon sa Naga, mga sangkay, no? Makibalita po tayo. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so ito nga po yung ganap mga sangkay. Tingnan po natin. Dahil ayon po dito, ayan, President Marcos at Mayor Leni nagkita na sa Naga. Dumating na si President Marcos sa Robredo Coliseum sa Naga City ngayong Sabado. Sinalubong siya ni Mayor Leni para sa isasagawang inspeksyon sa Oplan kontra baha. So ito yon mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin kung mayroon pong, sana may makita po tayong video. Kahit man lang live. Ito mga sangkay, meron po dito. Baka may mahanap po tayong kung ano mang... Ayan. Marcos Jr. dito sa maugmang lugar, ang Naga City. Sa pagdating ng Pangulo kanina, siya ay sinalubong ng alkalde ng Naga, ang dating Vice President, Mayor Leni Robredo. Kasama rin ng Pangulo, sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary, Engineer Jose Ramon Ting Aliling. Ayun! Ito na, mga sangkay. Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Lagdameo, at ni Department of Public Works and Highways Secretary Vivencio Vince Dizon. Para nga po silipin ang ginagawang Oplan kontrabaha operations sa Bicol River Basin. Okay, so ito na yung moment na nagkaharap-harap na mga sangkay. Pero gusto ko makita yung yung arrival mismo eh. Ito. Sabi dito, ininspeksyon ni President Marcos kasama sina Naga Mayor Leni Robredo ang Sagop Creek bilang parte ng Uplan kontra baha program sa Naga. Okay. So ito po yung video. So alam nyo guys, bagamat ang pagpunta dito ni PBBM ay patungkol po dito sa Oplan kontra baha, no, trabaho. Pero may mga hinahinala yung iba dito na baka daw si Leni Robredo ang kukunin ni BBM as successor. No, nakakagulat kasi siyempre pag sinabing Leni, alam nyo naman yan, mga sangkay, di ba? Kalaban yan Dilawan di ba? Pero ngayon, ano nangyari sa politika? Well, lahat naman po pwedeng mangyari dito sa bansa natin when it comes to politics. Diba? Sino mag-aakalang ang Duterte at Marcos nagkaroon ng away, diba? At sino mag-aakala na ang Marcos at Robredo biglang magiging okay? O, ito. Serbisyo muna bago politika. Dumistansya muna si President Marcos sa usaping politika sa pakikipagkita niya kay Naga Mayor Leni Robredo para sa inspeksyon ng Oplan kontra baha. Sabi po niya dito, the most political thing that I did today was wear my pink socks in honor of Mayor Leni. Nakaano pala siya mga sangkay? Naka-medyas ng pink. Para daw po kay Leni Robredo, sabi po dito ni PBBM. Okay. So, tingnan pa po natin sa iba mga sangkay. Baka may makita pa po tayo. Di ba? ABS. Ayan. Ito. Ito muna bago politika. Ito, tingnan natin. Serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Nagsuot ng medyas na pink.
Guys, sino mag-aakala, 'di ba? Sino mag-aakala na ang dalawang 'to magiging kumbaga magkakasundo sa mga bagay. Alam nyo, okay yung ginawa ni PBBM yung nakipag-reconcile siya kahit sa mga dilaw. Kaya nga lang, ang mga Duterte allies, ayaw po nila nun eh. Kasi gusto nila pagkalaban, kalaban lang forever. Ayaw po nila nun, kahit nga si Amy, di ba? Ayaw niya talaga matindi yung galit ni Amy sa mga dilawan. Kasi yun po talaga yung nagpabagsak, nagpalayas sa kanila at that time. Ngayon, mga sangkay, iba yung strategy ni BBM. Gusto niya mag-heal po talaga ito. Matagal na po sigalot. Ang problema naman, habang nag-heal ang samahan o ang nag-heal ang dalawang kampo at inaayos ang samahan ng dilawan at mga loyalista, guys, may nasasaktan. Habang yun nangyayari yun, lumalayo naman ang loob ng mga DDS. So, yun ang nangyari. At ngayon, mga sangkay, ito na. Bigla pong naging malaking gulo sa Pilipinas. So, nagsuot si BBM, tingnan natin. Ade, rin natin yung buo. I'm sure mayroong buo dito, So, ito yung inspection. To address ngayon sa 21st century. Ngayon nga, sir, kasi dito sa pagbaha sa Naga City, naging white Meaning yung design ng structure po itong ginagawa nating Oplan kontra baha. A short-term mitigating. Ayan, plan kontra baha. So, trabaho nga talaga, Yes, guys, sir. ang pinunta ni Yes, PBBM. It's nationwide. So Luzon, Visayas, Mindanao, different areas. And actually, we have received a lot of requests then for other areas. I think there was one in Eastern Samar requesting then for deployment or launching of Oplan kontra baha. And among those areas, iba-iba rin yung problems and terrains na na-encounter namin. Merong something coastal, merong valley type. And I think yung Hipapad would be an interesting case kasi upland pero may flooding. Okay. So, tignan natin yung statement ni BBM. expectations of- Saan ba yun? natin sa- Ayun, yun. Ito. Na for everyone. Hanggang sa So, inyo punto lahat. po ito. Ito. Ating This is, pakinggan po ang Ito na. Pakinggan po natin, mga sanggay. yung mensahe niya. These are the beginnings of the perennial na flood problem here in Naga and in the rest actually of along the Bicol River. Alam naman natin, ito basin. At maraming mga construction, hindi lamang yung private sector construction, kundi ang pagpagawa nito ng mga iba't ibang yung linipat ang dinaanan ng tubig, kaya naging mas grabe. Isa pang bagay, yung nagsiltation talaga ng husto, kaya kung titignan ninyo, napakababaw na nitong ilog na ito. And with ang sinasabi nga ni Mayor Lenny is that many of the places na dati naman ay hindi binabaha, and dyan na rin yung effect ng climate change. Kaya this is what we are trying to remedy. Malaking trabaho ito. It will take time, but marami na tayo mga intervention na pwedeng gawin, such as the pools that we are going to put up. But tawag nila yung retention fund para mabawasan para mabawasan natin yung pagbaba ng tubig. Alam ko, yung inaabangan nyo dyan. Gusto nyo marinig yung yung kung ano ang sasabihin ni BBM kay Lenny. Dahil nga it is may Bicol River Basin, ang plano na talaga pwede natin gawin, na kailangan natin gawin, ay kailangan natin mahuli, na dapat ma-collection na yung tubig bago pa bumaba sa basin. Dahil, again, as Mayor Lenny was explaining, this is a landlocked province. And because it's a landlocked province, ang tagal lumabas ng tubig. So wag na natin sana papasukin. But this is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito. At hindi naman ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar, this is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road,
if we design everything properly, hindi na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Okay? All right. Ito na, tanungan na. Mm. Nakikita po ang visit niyo sa Naga City in regards of politics. Are you open to forging alliance with Naga City? Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The Sabi most na eh. political thing that we did today, Ayan na. I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Sabi po kasi na No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito eh. Especially with the storms that came in. Then I already instructed the SecVins and SecPing to look at the situation here. Because, you know, of course, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day. 700 centimeters of rain in one day. Ano yung katumbas ng 6 na buwan yun? Pas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, that's very significant, and that's why it became critical. So we did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So we will get to that. Aabot din tayo doon. Aba. Aabot din tayo doon, sabi ni BBM. Aba. O, baka may pahabol pang tanong mga sangkay. Again, politics. Nothing really. That's her choice. Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solutions to this very important problem. Yung media kasi talaga gusto, politika talaga eh. Sabi pa nga, ang media daw ngayon, mas more on, di ba pinagalitan nga po sila ni Loren Ligarda, sabi ni Loren, bakit kayo ganyan? Pag ako may session about climate change and any projects or programs, wala kayo. Pero pagdating sa politika, andito kayo, pinagalitan sila. Very critical media. problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter, for the whole of Bicol. That's what we are concentrating on. We don't change. Whatever kung sinong, it's not only here, kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. So as you know, I came from local government, kaya I have great sympathy for the situations of local government, the different constituencies, the cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help. There is not an increase, there is not a decrease, it's not political, it's only because it depends on the need. And that's why we are here today. All right? Thank you. Well, I'm sure we will inspect it when it's further, when the project is further along. We'll bring you back here, especially Maharlika Highway, because yun ang. In fact, many of the problems were identified because of our inspection of the Maharlika Highway rehabilitation and repair. Doon nakita, marami talagang nakita. Dinapitan tayo ng national government, ng mga local, at sinabi, pagka natignan na ninyo yung Maharlika, doon na tayo, tignan naman ninyo yung baha. And that's what happened. Okay, maraming salamat. Thank you. Good morning.
Ayun na, mga sangkay. So, wala pong update sa politics, but ang isa sa naano ko kay BBM, sabi po niya, darating din tayo doon. Sabi po niya, darating tayo doon. Pero, anong opinion nyo doon? Nagsuot si BBM ng pink na medyas eh. Comment down below. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.